May pangako ang bukas. Hindi mo lang alam kung anong hirap ang dinaranas ko doon sa ilalim ng lupa. Kinain kong pride ko. Sinikmura kong kahiyan. Sinira kong buhay ko para lang mabigyan kita ng magandang buhay. Magandang araw na muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Sinira ko ang buhay ko para lang mabigyan kita ng magandang buhay. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Tonton, alam mo na ba balita? Balita? Bakit? Ano ba latest? Narinig ko lang. Usap-usapan kasi ng mga kasamahan natin. Baka magsara na itong pabrikang pinagtatrabahuan natin. Ha? Bakit naman? Sa pagkakaalam ko, maganda naman ang takbo nitong negosyo ni Mr. Choi, di ba? Ang sabi ililipat na raw sa Thailand ang pabrika. Ano? Mas mura daw kasi ng labor at material cost do. Ganun ba? Ibig sabihin, mawawalan tayo ng trabaho? Don? Don? Oh, ang lungkot mo. Bakit ba? Ano meron? May problema ka ba sa trabaho mo? O Marites, baka mawalan ako ng trabaho. Ha? Pero bakit? Magsasara na yung pabrika kasi ililipat na raw yun sa Thailand. Kumpirmado na ba yun? Oo. Ay, wala tayong magagawa. Kung ganun, maghanap ka na lang ulit ng ibang trabaho. Ang kaso nga, baka mahirapan ako eh. Karamihan kasi ng mga pabrika ngayon, hinihingi ang NBI clearance. Alam mo namang meron na akong record sa NBI. Sinuwerte lang ako dyan sa Choi Industries dahil nando si Paring Bino. Nag-back up siya nun para sa akin. Makakahanap ka pa naman siguro ng ibang mapapasukan na hindi kinukuha ang NBI clearance. Sana nga, Marites. Makahanap ako lalo na't kailangan natin ng pera para sa pag-aaral ng anak natin. Di ba bayarin pa ni Benisa sa eskwelahan niya? Oo yung field trip nila. Kaso, wala pa rin tayong pambayad dun. Ang mahal naman kasi. 1,200 pesos ang kailangan. Baka naman pwedeng wag na lang siyang sumama doon. Ton, hindi pwede. Kasi nire-require sa Benisa ng eskwelahan niya. Ang sabi daw, magiging project nila yun sa science. Ganun ba? Oh, Tonton? Kailangan magdidilayan siya ng pera para sa anak mo. Total, malapit nang magsara yung pabrika. Malaki-laki yung makukuha kong back pay. Yun ang ipambabayad natin sa gastusin ng anak natin. Bukas yan! Pasok ka! Ay, tamang-tamang dating mo. Kaluluto ko lang ng hapunan. Paano ka nakabili ng pagkain? Di ba naubos na yung separation pay na nakuha ko sa dati kong trabaho? Umutang ako sa 5-6 ni Kumaring Vicky. Ha? Oo, 2,000 din yun. Tapos, may interest na 500 kapag nagbayad ako sa katapusan. Laki naman ng interes. Ganun talaga eh. Kaysa naman sa mamatay tayo sa gutom. Ay, Tonton, siya nga pala. Kumusta naman yung paghahanap mo ng trabaho? Walang nangyari sa lakad ko ngayon. Ha? Bakit naman? Mahabang kwento. Magdadalawa buwan na simula na magsara yung pabrika pinagtatrabahuhan mo dati. Tonton, kailangan mo na makahanap ng bago. Kasi kung hindi,
lalo tayong mababaon sa utang. Nakita mo naman, sinisikap ko naman maghanap ng trabaho. Oo, alam ko naman yun Naman pala anong sinasabi mo dyan? Parang lumalabas na sinisisi mo pa ako sa nangyayari sa pamilya natin. Hindi ko kasalanang mawala ng trabaho. Hindi kita sinisisi, Tonton. Pero hindi mo maiwasan sa akin na mag-alala sa sitwasyon natin. Kung hindi ka mapasok ng trabaho, baka ako itong makapasok. Ano? Magtatrabaho ka? Oo. Sino maiiwan dito sa bahay para mag-alaga sa mga anak natin? Sino pa ba? Di ikaw. Marites, akong lalaki. Kaya dapat akong nagtatrabaho para sa pamilya. Ang kaso, hindi ka nga mapasok ng trabaho, Tonton. Pagod na ako maghintay sa'yo. Panahon na siguro para kumilos naman ako. Sige. Kung gusto mo magtrabaho, bahala ka. Tonton naman, huwag ka naman ganyan. Sana naman, suportahan mo na lamang ako sa desisyon ko. Tandaan mo, para din to sa ating pamilya. Pare, kumusta na? Bong, ito, ayos naman. Ikaw, may bago ka ng trabaho? Racket lang pare. Mahirap siya pero malaki kikitain. Teka, ikaw ba wala ka pa rin magtrabaho hanggang ngayon? Oo, pare. Yung asawa ko munang nagtatrabaho ngayon. Tama-tama. Ano? Pwede kitang isama sa racket ko. Talaga? Ano bang racket yan? Basta, saka ko na lang sasabihin sa'yo pag pumayag ka na. Hindi ba illegal yan? Mukhang illegal nga. Pare, illegal man o hindi, ang importante, malaking pera maaari natin makuha. Ano? Tonton, gusto mo ba sumama sa racket ko? Baka makulong ulit ako dyan eh. Ano ka ba naman, Tonton? Huwag ka matakot. Hindi ka makukulong ulit dito. Pangako! Tonton, pinakikilala ko sa iyo ang mga kasama ko sa grupo. Ito si Kulas, si Chotoy, at ang muse sa grupo, si Mimpa. Welcome sa grupo, Tonton. Ano, Bong? Nasabi mo na ba sa kanya kung anong gagawin niya? Hindi pa, pero alam ko namang kaya yun ni Tonton. Sige, ano ba yung gagawin natin? Mahirap ang ginagawa namin. Tumatagal yun ng halos 1 o 2 buwan. Ha? Pero kapag natapos naman, limpak-limpak ang kinikita namin. Ang tanging mo lang gagawin, maghuhukay ka sa ilalim ng lupa, patungo sa kayamanan. Teka, ano ito? Maghukay tayo sa bundok para mag-treasure hunt? Pre, hindi tayo pupunta ng bundok. Dito pa lang sa syudad, marami ng kayamanan. Sa madaling salita, maghuhukay tayo sa ilalim ng lupa, patungo doon sa target natin bangko, pawnshop, o iba pang establishmento na maraming pera. Hindi na natin sila nanakawan ng harapan dahil patago natin yung gagawin. Kaya nga, ang tawag sa grupo namin ay Anay Gang. Ano, Tonton? Sasabi ka ba sa grupo namin? Para kumita ng malaki? Marites, kumusta na ang trabaho mo doon sa pabrika ng mga chicherya? Nakakapagod lang eh. Napagalitan pa ako ng supervisor ko. Bakit? Kasi nagkamali ako ng pag-operate doon sa fryer. Medyo na-delay ng konti yung production. Sabi pa ng supervisor ko, kapag naulit pa yun, matatanggal na rin ako sa trabaho. Pagbutihan mo na lang sa susunod. Marites, sa susunod na linggo, magsisimula na ako sa bago kong trabaho. Ha? Bali, 2 hanggang 4 na linggo akong mawawala. Talaga? Pero, ganun katagal ka mawawala?
Eh, sino na magbabantay rito sa bahay? Andiyan naman si Benice. 60 na yan. Kaya na niyang bantayan ng mga kapatid niya. At saka panggabi naman ang pasok ko eh. Siguradong nandito ka na nun. Tonton, sandali. Anong trabaho ba yung papasukan mo? Ha? Basta. Pag nagkataon, malaking maiabot ko sa yung pera. Ton, saan ka pupunta? Hindi ba mamaya ka ba dapat aalis? Medyo napaaga yung usapan eh. Baka maiwan ako ng mga kasamahan ko. Ano yan? Pico, dadalhin mo sa trabaho? Oo. Teka, Ton, ano ba talagang trabaho mo? Huwag mo sabihin sa akin minero ka. Kasi, hello, nasa syudad tayo. Wala tayo sa bundok. Hindi ba't sinabi ko na gumagawa kami ng imburnal sa kalsada? Yun ang bago kong trabaho. Talaga? Pwede ba? Huwag ka nang magtatanong. Alis na ako. Baka pagalitan ako ng supervisor ko. O siya, sige, huwag ka magalit. O, basta mag-iingat ka, mahala. Basta huwag mong kalilimutan tumawag sa amin. Hihintayin ka namin ng anak mo. Tonton, no, matagal pa ba? To, malapit na. Huwag kayong magmadali. Pwede ba? Paano hindi kami magmamadali? Alauna ng madaling araw. Ilang oras na lang at sisikat ng araw. Huwag kayong mag-alala. Alas 9 pa ang bukas nitong pawn shop. Mas mabuti na rin yung maaga natin matapos itong misyon natin. Mahirap na. Pag inabutan pa tayo ng pagsikat ng araw, may makakahalata na sa ginagawa natin. Alam ko yun. Eto na oh. Mamadaliin ko na. Huwag na kayong mainip, okay? Malapit ko na mabutas itong semento. Kaya maganda na kayo. Oh, ganito Kapag nabutas na ni Tonton, yung sahig, isa o dalawa lang sa atin ang papasok. Unahin nyo kaagad, targetin yung CCTV camera. Takpan nyo agad. Tapos kapag may nakapasok na, targetin agad yung mismong vault ng pawn shop. Ayon dito sa blueprint na binigay sa atin ni Nimpa, nasa bandang kaliwa daw yung vault. Pero kung hindi agad mabuksan yung vault, limasin na lang natin yung mga alahas at pera na nasa labas ng vault. Bong, alam na nila yan. Matagal na nilang ginagawa yan, kaya hindi papayay ang mga bata ko. Bihasang-bihasa na yan sa ganitong trabaho. Oh, ito na mga tol. Babagsak na. Tabi. Tabi kayo, tabi. Tabi! Mga pare, naamoy ko na yung pera. Lutoy, kayo na tumira. Total mga payat naman kayo. Ayos! Hey. Bago kayo makat, isuot niyo muna yung mga bonnet nyo para hindi kayo makilala sa CCTV. Alam na namin yan, bossing. Ikaw, Tonton, ang nakatoka sa CCTV. Kaya ikaw ang unang akit. Pag-akit mo sa taas, takpan mo agad yung CCTV. Ano, kaya ba? Parang hindi mo ako kilala, Bong. Sisiw lang sa akin yan. Yan. O, paano mga tol? It's showtime! Cheers! Cheers! Biruin nyo, ang tagal din nating nagukay at nagpukpok sa ilalim ng pawn shop na yun. Mahigit 1 buwan din natin ginawa yung misyon na yun. Pero tingnan mo naman, maraming alahas at pera ang nakuha natin. Oy, siya nga pala. Napanood nyo ba yung doon sa balita kanina? Ano yun? Ang sabi mahigit 1 milyon ang nalimas natin sa pawn shop. Yan nga yung sinasabing kasabihan na kapag may tiyaga, may nilaga. Marami na naman tayong pera! Mga tol, paano na pala yung partihan doon sa nakuha natin? Ganito daw yung magiging partihan sa bago nating grupo. Oh. Yung kalahati, kay Boss Chip. Tapos, 10% nung kalahati, suhol sa mga protektor natin. Yung matitira, paghahatian natin 5. Ayun, tamang-tama pala. Nga pa,
Ano na yung susunod nating titrahin? Uy, meron ako naispatan ha. Bagong money remittance center. Mukhang madaling looban. Talaga, Nimpa? Oo! Huwag kayong mag-alala. Bukas na bukas, magsisimula na ako magmatsyag. Tapos pala, merong house for rent na malapit doon sa remittance center. Ang kulang na lang, yun mismong blueprint ng city plan para malaman natin kung saan yung pinakamalapit na imbornal papunta doon sa target. Pero as always, ako na bahala doon. Uy, yun naman pala eh. Sige, di ba? Ikaw na bahala. O paano, boys? Yun ang susunod natin titirahin. Okay. O, bukas na bukas, kakausapin ko na yung may-ari ng paupahan para mapareserve na natin yung bahay na yun. Kanabalan, Nimpa. Gamitan mo ng karisma mo para makakuha kagad natin yung bahay. Sure! Leave it to me, boys. Kahit minsan hindi pa ako pumapalya, no? Ay, good luck sa ating lahat sa susunod nating misyon. Yeah. Cheers! Cheers! Oh. Tonton? Oh, Hello? Saan ka ba? Marites, Kailan ka ba babalik dito sa bahay? huwag kang mag-alala. Babalik na ako dyan sa Sabado. Akala ko ba panggabi lang yung trabaho mo? Hindi mo sinabi sa akin na stay-in ka pala dyan. Tonton, nasaan ka ba talaga, ha? Nandito na ako sa Antipolo. Magtapat ka nga sa akin, Tonton. Marangal ba yung trabaho pinapasukan mo? Bakit mo naman naitanong yan? Kasi baka bumalik ka na naman sa illegal na gawain eh. Tonton, alalahanin mo, 5 taong ka lang nakulong. Ayoko nang maulit pa yun. Huwag kang mag-alala. Hindi na mangyayari yun. Marangal itong pinasok kong trabaho. Maniwala ka sa akin. Ay, sana naman. Nagsasabi ka ng totoo. Alam kong ginagawa ko. Kaya pakiusap. Magtiwala ka sa akin. Oh, Benisa. Etong pasalubong sa'yo. Wow, Papa! Ang ganda po nitong bag! Napansin ko kasi na luma na yung bag na ginagamit mong pampasok sa eskwelahan. Kaya binilang kita ng bago. Thank you! Teka, meron pa akong isang regalo sa'yo eh. Talaga po? Ito, surprise! Ayan. Mama Safa! Thank you! Binili na kita ng latest model ng cellphone para naman hindi ka nahuhuli sa mga kaklase mo. Oh, Marami kang pera. oh, bakit malungkot ka? Siyempre, meron din akong pasalubong sa'yo. Eto, tanggapin mo. Ang dami naman ito. O bakit hindi ka masaya? Teka. Ito pa yung pera na panggastos natin sa mga pagkain at iba pang kailangan natin. Nandyan din yung pambayad sa kuryente at tubig, ha? Tonton, ang laking pera nito. Halos 1 buwan din akong nawala. Kaya, nilakihan ko na yung perang bigay ko para sa pamilya. At saka, parang hindi yata kapanipaniwalang galing ito sa legal na paraan. Ako, mahal, ayan ka na naman eh. Huwag mo nang isipin yan. Ang importante, hindi na tayo maghihirap sa pera. Ano pa? Magagawa ko? Wala na. Wala na ako magagawa pa. Kung ano man yan, trabaho mo, mag-iingat ka na lang. Ayokong mabalitaan na napahama ka dahil dyan sa sinasabi mong trabaho mo. Marites, pangako mag-iingat ako. Hindi ako mapapahamak. Bakit dito pa natin kailangan magkukay? Nasa open area pa naman tayo. Baka may makakita sa atin. Dito kasi mas malapit. At saka, walang makakakita sa atin dito. Liblib kaya ito. Hoy! Bilisan na natin! Malapit na magmaga! Oo. Hoy!
Ano ginagawa dyan? Ton, Ano ginagawa yung pag-uukay ng walang pangalan? ano gagawin natin? Kayo sa private property! Mga kasama! Tango! Kaya pupunta ka na tayo! Bahala na kayo dyan! Kanya-kanya na tayo! Kulas! Ay! Kakasama ko kayo! Mga kasama! Hintayin niyo ako! Bong! Hop! Kulas! Halika! Huwag kang tatakbo! Hindi, paparinig kita! Oo, sir! Ma, nandito na po ako. Oh, Ano anak, po yung niluluto nyo? sinigang na baboy. Malapit na itong maluto. Sarap! Ma, si Papa, kailan po pala uuwi yun? Ay, hindi ko alam. 2 araw na siyang hindi tumatawag sa akin eh. Hindi ko naman siya matawagan kasi palaging out of coverage. Ewan ko ba dyan sa tatay mo? Oo. Hindi ko alam kung may ginagawa na naman kabalbalan yan. Ay, may diary pala kayo dito binili. Papasok po muna, Ma, ha? Oo, pero ibalik mo yan agad ha. Opo. Hindi ko pa na-check yung resulta ng loto. Tumaya kasi ako kahapon. Opo, dito lang naman ako magbabasa, Ma. Anak, siya nga pala. Kumusta na yung pag-aaral mo? Matagal na kasi kitang hindi natatanong kasi nga, abala ako sa trabaho ko. Ayos naman po, Ma. Ayos yung pag-aaral ko. Ay! Ma! Bakit? Si Papa nasa diary, oh! Asan? Ito po, oh. Tingnan nyo. Nakakulong po si Papa. Akin na, babisahin ko ha. Isang miyembro ng termite gang nahuli sa kenta. Kinilala ang nahuling miyembro ng termite gang. Diyos ko! Manisa! Anak ang tatay mo nga yung nasa balita! Tonton! Malaya ka na uli. Ho? Talaga po? Pwede ka na lumabas. Ayun yung asawa mo. Tonton! Ah, Asawa ko! Mrs. Naasawa niyo. Salamat po, boss. Mahal, tara na. Pupuntahan natin si attorney. anong palabas yun, ha? Miss Garcia. Okay yun, ha? Huwag kang tumawag dyan. Oo nga pala. Napiyasahan ka na ni Boss Chip. Kinakausap naman ng abogado mo yung mga pulis, kaya malaya ka na uli. Alam ko naman yun, eh. Hindi ako pababayaan ng grupo. Pagkatapos nito, balik operasyon na naman tayo. Halika, lakad na tayo. Isa nga pala, yung ibang miyembro, sa Nabong, saan sila nagtatago? Nandun sa safe house. Kaso pa, ngayon ko lang naranasan na nahuhuli na may media coverage. Nakakahiya. Baka mapanood dito ng pamilya ko. Huwag ka na mag-alala doon. Makakalimutan din ng mga tao yung itsura ng mukha mo. Tsaka malay mo, hindi naman nanonood ng TV yung mga yun, hindi nakikinig ng balita yung pamilya mo. Tara na, umalis na tayo dito. Dumiretso na tayo sa safe house. Teka. Pwede bang dumaan muna ako sa pamilya ko? Kailangan ko lang silang makausap. Ay sige, pwede naman. Pero mabilis lang ha. Siguradong nakamatsyag sa'yo yung mga pulis, kaya kailangan palagi kang alerto. Baka mamaya madamay pa yung pamilya mo. Oo, alam ko. No, sige na. Ihatid kita dun sa anak mo. Umuwi ka pa. Halika nga. Pumasok sa loob. Mag-uusap tayong dalawa. Ang mga anak natin. Natutulog na sina Mimi at Carlo. Si Benisa, gumagawa pa ng assignment. Tonton, nabasa namin sa dyaryo yung nangyari sa'yo. Ganun ba? Bakit kailan naman pumasok sa gulo? Akala ko ba matino yung trabaho mo? Nagsinungaling ka sa amin ng mga anak mo. Pasensya na, Marites. Ilagay mo sa kahihiyan ng mga anak mo, Tonton. Alam ko, nahihirapan kang humanap ng matinong trabaho dahil nakulong ka na nga dati. Pero hindi pa rin sapat na dahilan yon para bumalik ka uli sa masamang gawain. Marites, ginagawa ko ito para sa pamilya na... Maraming paraan, Tonton. Marami kang pwedeng pasukan na marangal na trabaho. Kaso nga, maliit lang ang kita. Paano ko kayo mabubuhay kung maliit lang ang kikitain ko? Anong gusto mo?
makulong uli. Madaling sabihin na marami kong pwedeng pasukan ng marangal na trabaho. Kaso ang tanong, kwalipikado ba ako? Sa palagay mo, tatanggap sila ng dating bilanggo? Wala, Marites. Hindi nila ako tatanggapin. Kung hindi ako gagawa ng diskarte, mamamatay kayo sa gutom at ayokong mangyari yun. Masama ang loob ng mga anak mo sa'yo, Tonton. Tawagin mo sila. Sabihin mong gusto ko silang makausap. Pagkatapos ng kahihiyan, ibinigay mo sa kanila? Ewan ko lang kung gusto ka pa nilang kausapin. Ma, Benisa, gusto kang kausapin ng papa mo. balik na lang po ako dun sa kwarto. Hindi pa po ako tapos Sandali, Benisa. Pwede ba mag-usap tayong dalawa? Ano pa po bang pag-uusapan natin pa? Yung tungkol doon sa nangyari sa akin. Alam ko na eh. Alam ko na miyembro kayo ng gang na yon. Kaya wala na tayong dapat pang pag-usapan pa. Anak, patawarin mo ko. Patawad kung nagsinungaling ako sa'yo. Bakit? Bakit niyo naman ginawa yun sa akin? Ang buong akala ko may pagmamalaki ko kayo. Ang buong akala ko marangal na trabaho ang pinanggagalingan ng pera binibigay niyo sa akin. Yung pera pinapag-aral niyo sa akin. Sa totoo lang pa, bigla ako nakonsensya nung nabasa ko sa dyaryo yung balita tungkol sa inyo. Nabubuhay pala ako sa perang galing sa masama. Anak, intindihin mo naman sana ako. Yun lang ang tangi kong alam na paraan para masustentuhan ko yung mga pangangailangan nyo. Intindihin niyo rin naman po sana ako pa. Tatay ko kayo. Ang kahihiyan ninyo, kahihiyan ko rin. Ano na lang yung sasabihin sa akin ng mga kakilala ko? Na magnanakaw ang tatay ko? Nakakahiya kayo. Patawarin mo ko, anak. Wala ba kayong balak na magbago? Hindi ko pa alam sa ngayon. Hanggat hindi pa ako sigurado sa kinabukasan mo, hindi ako titigil. Maawa naman kayo sa akin pa. Maawa kayo sa sarili ninyo. Hihintayin niyo pa po bang makulong kayo ulit? O mapatay ng mga pulis bago kayo tumigil dyan sa illegal ninyo ginagawa? Mas gugustuhin ko na lang po na tumigil sa pag-aaral kaysa pag-aralin niyo ako gamit ang perang galing sa masama. Tonton, intindihin mo sana kami. Ayaw ka lang naming mapahamak dahil dyan sa ginagawa mo. Nakikiusap na po ako sa inyo. Subukan niyo na pong magbago. Ngayon! Tol, ayos ka lang ba? Para kang nalalata. Bong, alam na ng pamilya ko yung tungkol sa trabaho ko eh. Ano naman? Siyempre, nagalit sila sa akin. Nako. Nagsinungaling kasi ko sa kanya eh. Ang buong akala niya, marangal yung trabaho ko. Sa totoo lang, nakukonsensya na ako sa ginagawa natin. Ano ka ba naman? Ang dami na nating nahukay at nanakawan tapos ngayon ka pa na konsensya. Ikaw ba? Hindi ka ba nakukonsensya? Hindi. Ba't naman ako makukonsensya? Pare, pag tinigil ko to, mamamatay sa gutom ang pamilya ko. Sa panahon ngayon to, kailangan nating maging praktikal. Kung saan may malaking perang kikitain, doon tayo. Ay nako, pagpatuloy mo na lang yung ginagawa mo. Siguro, titigil muna ako. Bakit? Balak mo na bang kumala sa grupo? Hindi naman ako kakalas. Magpapahinga lang muna ako. Ayoko munang madagdagan pa yung galit sa akin ng pamilya ko. Nako, bahala ka. Pero kung gusto mong bumalik, welcome ka anytime. Mga tol, magpahinga na kayo. Ay titirahin pa tayo mamayang gabi. Kulas, di muna natin makakasama si Tonton. Ano? Magpapahinga muna siya. Naku, sayang. Malaking ponsya pa naman ang target natin. Di bali,
babawi na lang siguro ko sa susunod. Sa ngayon, mas mahalaga sa akin ang pamilya ko. Nakakapagod. Tirik na tirik pa naman ang araw. Ang hirap kumita ng pera sa marangal na paraan. Pero mas mabuti na ganito. Kahit papano, hindi ako nangangamba na makahuliin ako ng mga pulis. Konting tiis pa para sa pamilya ko. Oh, mukhang pagod na pagod ka. Oo, marami kasi kaming ginawa kanina eh. Pero sanay na ang katawan ko. Kung hirap ng trabaho, pareho lang din yun nung gang na kinasapihan ko nun. Ang pinagkaiba nga lang, sobrang liit ang kita ko ngayon. O, ito nga pala yung sahod ko. 350 lang ang kinita mo sa buong araw? Malaki pa nga yan eh. Sa ibang kontraktor, 300 lang kada araw. Sige. Susubukan kong pagkasyahin to sa pagkain na. Ako naman ang lahat ng makakaya ko, pero ilang talagang kinita ko. Maiintindihan ka naman ng anak mo. Ilang buwan na tayong ganito. Laging kapos sa pera. Parang tuloy gusto ko nang bumalik sa termite gang. Tonto naman. Malaki nga yung kinikita mo noon. Pero palagi naman nanganganib yung buhay mo. Pero hindi ko matiis na nakikita kung naghihirap tayo. Hindi kita pinupuwersang kumita ng malaki. May trabaho din ako. Nakakatulong ako sa'yo. O di pag pinagsama natin yung mga kinikita natin, pwede na tayo mabuhay. Huwag na tayo maghangad masyado na malaking pera, Tonton. Kung manggagaling naman yon sa masama. Tess, bakit hindi ka pa nagluluto ng agahan? Teka, may sakit ba yan si Mimi? Oo eh. Nung isang araw pa siya inaapoy na lagnat. Ha? Pinainom ko na ng gamot. Pero wala pa rin epekto. Dali mo na siya sa doktor para magamot na yan. Pero wala tayong perang pampadoktor. Huwag mo isipin yung pera. Basta't dalhin mo na siya sa doktor. At ako nang bahalang magdelehan siya. Oh, Tonton. Etong 3,000 piso. Salamat. Diyan utang, ha? Bigay ko na yan sa'yo. Salamat, Nimpa. Malaking tulong ito para sa anak ko. At tatanawin ko tong malaking utang na loob sa'yo. Simula nung pumasok ka sa konstruksyon, lagi ka nalang gipit sa pera. Bakit hindi ka nalang bumalik sa grupo? Alam mo, ang totoo niyan. Parang pinag-iisipan ko lang ang bumalik. Oo, bumalik ka na. Tandaan mo na dito ang pera. Para hindi ka na mahirapan kung saan ka kukuha ng panggastos sa pamilya mo. O tingnan mo ngayon. Pinili mo yung marangal na trabaho. Ano nangyari? Halos mamulubi ka. Isipin mo pamilya mo. Gusto mong maging maginawang buhay nila, di ba? Kaya nga kung ako sa'yo, bumalik ka na sa grupo. Kaso natatakot ako na baka mahuli ulit tayo eh. O ilang beses na nga tayo nakukulong. Pero napapalaya din naman. Malakas ang kapit natin sa itaas, ano, Tonton? Kung sa bagay. Okay. Tatawagan ko na si Bong, ha? Okay. Sasabihin ko, babalik ka na sa grupo. Sabihin mo kay Nimpa, maraming salamat at nagbigay siya sa atin ng 3,000 na ipagamot natin si Mimi. Nakabili pa tayo ng mga gamot niya. Pero marami pa rin tayong mga utang na dapat bayaran. Kailangan na nating makabayad para hindi tayo masira sa kanila. Isa pa nga yun sa pinoproblema ko, Tonton eh. Alam mo, sa totoo lang, hirap na ako sa pagbabudget ng mga sahod natin. Kahit anong gawin ko, palaging kulang. Marites, babalik na ako sa grupo. Ano? Tonton naman, ilang buwan ka na nakaiwas sa gulo. Tapos babalik ka na naman ulit. Hindi lang buhay mo nanganganib. Yun lang ang alam ko para kumita ng malaki.
Pagod na kasi ako sa kakaiisip kung saan magdidilayan siya ng panggastos natin. O mali yung ginagawa ng grupo. Pero kailangan kong magsakripisyo. Kahit kalayaan ko pang maging kapalit, gagawin ko para sa kapakanan ng pamilya ko. Hey, welcome back, pare. Buti naman. Nagpasya kang bumalik sa grupo. Bumalik ako kasi kailangan ko ng pera para sa pamilya ko. Tamang-tama, Tonton. May bago tayong target ngayon. Hintayin lang natin si Nimpa dahil nasa kanya yung mapa at ibang detalye. Alam mo ba ng pamilya mo na babalik ka? Yung asawa ko, oo. Pero sa mga anak ko, hindi ko pa sinasabi. Huwag mo na sabihin sa kanila. Ano naman to si Chotoy Matao? Para hindi ka nagdadalawang isip. Saka gagawin mo naman ito para sa kanila. Kaya huwag silang mag-aalit sa'yo. Tama si Chutoy. Sila din naman makikinabang sa kikitain mo dito eh. Naintindihan ko naman ang pamilya ko kung bakit gano'n na lang ang reaksyon nila sa trabaho ko. Concern lang kasi sila sa kaligtasan ko. Pero sa ngayon, buo ng desisyon kong bumalik. Yun. Kailangan ko makabawi. Sana sa pagbabalik ko, maging maayos ang lahat. Wala tayong maging problema. Halos 3 linggo ka rin nawala ah. Nagtatanong sa akin yung mga anak natin kung saan ka raw nagpunta. Eh anong sabi mo? Sabi ko, nagtatrabaho ka. Hindi ko naman sinabi na bumalik ka sa termite gang eh. Buti naman kung ganon. Pero si Benisa, mukhang nakakaramdam. Alam mo naman yung panganay natin. Matalino yun. Sabi mo sa kanya, huwag siyang magalit sa akin kasi makikinabang din siya sa ginagawa ko. Hindi ka na talaga papipigil sa pamilya mo, no? Marites, pakiusap. Tama na. Huwag na nating pagtalunan ito. O sige na. Hindi na kita pipigilan sa gusto mo. Kahit ayoko. Hindi mo rin naman ako pakikinggan eh. Suko na ako, Tonton. Suko na ako. Handa na rin ako. Ano man ang mangyari sa iyo. Tama na yan. Ito nga pala yung pera. Sobra-sobra yan sa atin. Benisa? Halika rito, anak. Kararating lang ng papa mo galing ng trabaho. Anak, may pasalubong ako sa'yo. Oh. Alam ko, magugustuhan mo yan. Eto, kunin mo na. O sige na. Kunin mo na, anak. Okay. Magagamit mo mga yan pagpasok mo sa eskwelahan. Sige po. Ah. Aakit na po ako sa itaas. Tonton, pagpasensyahan mo na yung anak mo. Okay lang, Marites. Ang importante, naibibigay ko na yung mga kailangan niya. Mga tol, itigil nyo na yan. 4:00 na ng umaga. Mamayang gabi na lang natin ipagpatuloy yan. Tara, lumabas na tayo. Baka maabutan pa tayo. Teka, malapit ko nang mabutas yung kabila eh. Siya nga pala, Tonton. Tumawag yung asawa mo sa cellphone mo kaninang 12:00 ng madaling araw. Ha? Si Nimpa ang nakasagot. Talaga? Anong sabi? Umuwi ka raw muna sa bahay nyo. Yung anak mo daw, 2 araw nang hindi umuwi sa inyo. Ano? Talaga? Tol, mukhang nagre-rebelde yung anak mo eh. Malaking problema yan. Bakit naman siya magre-rebelde sa akin? Sinusunod ko naman lahat ng gusto niya. Hindi pwede sa akin yan. Uwi muna ako para madisiplina ang anak ko. Tonton, bilisan mo. Pumasok ka na. Si Benisa, umuwi na ba? Oo, kauwi lang. Nandun sa kwarto nila, nagpapahinga na siguro. Kakusapin kong batang yan. Mamaya mo na siya kausapin. Tonton, may sasabihin ako sa iyo mahalaga. Ano yun? Kanina, may pumunta mga pulis dito sa bahay. Hinahanap ka. May kutob ako na may kinalaman nyo sa kaso mo. Kaya nga nagpasya na ako. Lilipat ulit tayo ng bahay.
Tonto, kung pwede sana lumayo ka muna sa amin. Baka kasi minamatyagan ka na eh. Madamay pa kami ng mga anak mo. Sige, susunod. Kapag magpapadala ako ng pera, makikisuyo na lang ako sa mga kaibigan ko para sila lang ang magdala sa'yo. Teka, mabalik tayo dyan kay Benisa. Saan siya nagpunta? Ang sabi lamang niya sa akin, nakitulog daw siya sa kaibigan niya. Pero may nadiskubre akong problema sa anak mo. Mukhang nagpapabaya na siya sa pag-aaral niya. Natanggap ko kasi yung mga grades niya na pinadala ng eskwelahan. Halos lahat bagsak. Ano? Tuntog pagsabihan mo yung anak mo. Imbis kasi na mag-aral, nalululong siya sa paglalakwatsa at bisyo. At saka may nakarating pa sa akin na hindi na raw siya pumapasok ngayon sa eskwelahan. Hindi ko palalampasin ito, Marites. Kailangan kong makausap si Benisa. Benisa, anak. Buksan mo itong pinto. Mag-usap tayong dalawa. Sige na. Kausapin mo naman ako. Anak. Buksan mo ito. Ano pong kailangan niyo pa? Pwede ba tayong mag-usap? Busy po ako. Anak, huwag mo naman akong talikuran. Kinakausap pa kita eh. Alam kong galit ka sa akin, pero sana naman, irespeto mo pa rin ako kasi ako ang tatay mo. Ano po bang pag-uusapan natin? Ano yung nasabi sa akin ng nanay mo na nagpapabaya ka na sa pag-aaral? Puro bagsak daw ang grades mo. Tapos, nalululong ka raw sa lakwats at bisyo. Wala yun Anong pa? wala? Nilulustay mo sa walang kwentang bagay ang mga perang pinaghihirapan ko. Ano sabi niyo pa? Pinaghihirapan ninyo yung pera? Eh, di ba? Galing lang naman yun sa nakawa. Kahit saan ko pa kinuha yung perang yon, wala ka pa rin karapatan na sabihin sa akin yan. Yung mga perang nakuha ko, kanino napunta? Di ba't sa'yo? Yun na nga eh. Yung mga pinapakain ninyo at pinapag-aral niyo sa akin, lahat yun galing sa masama. Sa totoo lang, ako ang nahihiya sa ginagawa ninyo. Kung hindi ko ginawa yun, sa palagay mo saan ka pupulutin? Benisa, kung hindi dahil sa perang yun, hindi ka makakain ng masarap, hindi ka makakapag-aral, at lalong hindi mo masusunod ang lahat ng layaw mo. Eh ano po bang pinaproblema nyo, pa? Kung yung pinuputok ng butsin ninyo, eh yung mga bagsak kong grades, eh di mag-retake na lang ulit ako. Madali naman kayo makakakuha ng pera, di ba? Magnakaw na lang ulit kayo para may ipang tuition ulit ako. Ang kapal na mukha mo sabihin sa akin yan. Oo, maaaring galing nga sa nako yung perang binibigay ko sa inyo. Pero Benisa, pinaghirapan ko din yun. Isang buwan akong nagtitiis, kahuhukay at kapupukpok. Isang buwan kong tinitiis ang baho ng imburnal. At araw-araw nalalagay sa panganib ang buhay ko para lang matapos namin ang misyon namin. Hindi mo alam kung anong hirap ang dinaranas ko doon sa ilalim ng lupa. Kinain ko ang pride ko. Sinikmura akong kahiyan. Sinira akong buhay ko para lang mabigyan kita ng magandang buhay. Eh sino ba kasi may sabi sa inyo gawin niyo yun? Wala naman, di ba po? Anak, kumapit ako sa patalim para sa inyo ng mga kapatid mo. Yun lang ang tangi kong alam na paraan para hindi kayo matulad sa akin na walang direksyon ng buhay. Pa, hindi ko kailangan ng malaking pera kung ganito lang po yung magiging buhay natin. Ayoko po ng ganitong klase ng buhay. Magulo! Walang katahimikan! Pakiusap naman pa. Tumigil na kayo. Magbagong buhay na po tayo. Huwag niyo nang hihintayin pa mahuli kayo ng mga pulis o may mangyari pong masama sa inyo. Patawarin mo ako, Benisa. Pero hindi mo ako mapapatigil sa ginagawa ko hanggat hindi ko nakikitang umaangat ng katayuan niyo sa buhay.
Lisa, saan ka na pupunta? Wala na kayo doon. Ano? Anong sabi mo? Bakit ganyan ka na makasagot sa akin, ha? Kasi naman, May. Palagi niyo na lang ako hinihigpitan. Diyan lang naman ako pupunta kay Raisa, diyan sa kapitbahay. Anak, hinihigpitan kita kasi ayoko mapariwara ka. Kababae mong tao, baka mamaya kung ano mangyari masama sa'yo sa daan. Pinag-iingat lamang kita nga. Yung ginagawa ni Papa. Sa palagay ninyo, hindi mapapariwara ang pamilya natin? Pinalagay niya tayo sa alanganin, Ma! Anak, alam ko galit ka sa papa mo. Lahat tayo tutur sa ginagawa niya masama. Pero wala tayong magagawa. Kasi konsentidora kayo! Hindi ako konsentidora! Siguro naman narinig mo usapan namin na papa mo. Ako yung numero unong tutol sa ginagawa niya. Ilang beses ko na siya pinagsabihan pero ayaw niya makinig sa atin. Sa akin! Dahil gusto niya maibigay ang lahat ng pangangailangan niyo. Pero mali pa rin ang ginagawa niya, Ma. Alam niyo, hindi naman po kami naghahangad ng maranyang buhay. Ang gusto lang po namin, yung tahimik na buhay. Kahit na magdildil na lang tayo ng asin, basta walang mapapahamak po sa atin. At saka, Ma, hindi naman po habang buhay na mahirap tayo. Makakaahon din tayo kung magtutulungan tayong lahat. Yan din ang sinabi ko sa kanya. Pero, Vanessa, naiintindihan ko na galit ka sa papa mo. Pero huwag mong sirain ang buhay mo. Nang dahil sa nagre-rebelde ka. Dahil sa huli, anak, ikaw lang ang magdurusa. Kung magbubulakbul ka, anong pinagkaiba mo sa papa mo? Pareho lang kayong magawa ng masama. Anak, alam ko matalino ka eh. Kaya maiintindihan mo ang sinasabi ko. Oo, mali ang ginagawa ng papa mo. Kaya wag na natin siyang tularan. Gumawa tayo ng tama. Ipakita natin sa papa mo na kaya nating mabuhay sa tama. Sandali! Nariyan na. Mga pulis? Nandito ba si Tonton? Anong kailangan niyo sa asawa ko? Ito po yung warrant of arrest sa salang pagnanakaw. Men! Halugugin niyo ang buong bahay. Sandali ho! Sandali! Wala dito ang asawa ko! Nasa asawa niyo? Hindi ko alam. Hindi naman ho kasi siya umuwi dito sa bahay eh. Sir! Nalukot na mo namin ang buong kabayan. Pero wala ho. Pasensya na po, Mrs. Pero ginagawa lang namin ang aming tungkulin. May pananagutan sa batas si Tonton. Kapag bumalik siya sa bahay niyo, kumbinsihin niyo siyang sumuko bago pa lumala ang sitwasyon. Hello, Marites. Napatawag ka. Tonton, wag ka na uuwi na bahay. Kasi nagpunta yung mga pulis dito kanina. Oo, may dala silang warrant of arrest. Tonton, wanted ka na. Susuko ka ba o ano? Tonton, ayoko mapahamak ka. Sigurado gagawa sila ng paraan para mahulang grupo nyo. Pakiusap. Ayoko may mangyaring masama sa'yo. Mahal kita, Tonton, at ayoko mabiyuda. Marites, bahala na. Bahala ng Diyos sa akin. Tonton! Mga tol, ano ba? Gaano ba kalalim yung ginagawa niyo dyan? Malalim na ito sa akin. Sa akin, mukhang maas! Merong bagay, oh! Mukhang maganda yung pagkakagawa sa pawn shop na nasa itaas, ha? Kilalang pawn shop pa naman itong tinira natin, eh. Malamang, matindi ang seguridad nito. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Basta tuloy-tuloy lang tayo. Ay, mga tol! Ano yun? Uy! Ay! Danan! Uy!
Baka mabagsakan tayo niyan! Wala yan! Basta mag-ingat lang tayo! Ha? Manila! Sakit! Napalihan yata ako! Aray ko! May sugat ka sa loot, braso. Mga tol, tulungan niyo ako. Nataganan ako ng mga bato. Mga tol! Si Tonton! Nataganan yung kalahati ng katawan niya ng mga malalaking tipak ng bato! Tugtuan na si Tonton Bong! Dali! Tulungan natin siya! Ang bigat! Ang bigat! Hindi namin kaya buhatin yung bato. Kaya tayo mga putok ko. Hindi natin kaya buhatin itong mga bato, Bong! Baka kailangan natin humingi ng tulong sa labas! Nababalo ka na ba? Pag humingi tayo ng tulong sa labas, sigurado tapos tayo lahat. Ano gagawin natin kay Tonton? Iwan na lang natin si John. Huwag niyo gawin sa akin ito. Huwag niyo akong iwanan dito. Pasensya na, parang Tonton. Pero unahin muna namin ang mga sarili namin. Si Toy! Bang! Tulungan mo akong gargayin si Kulas. Ay! Bong! Toy! Huwag niyo akong iwan dito. Bumalik kayo dito. Melissa, anak. Ang papa mo. 3 araw ko na siyang hindi nakukontak. Natawagan niyo na po ba yung mga kasamahan niya sa gang? Sinubukan ko na pero hindi ko rin sila makontak. Sobra na ako nag-aalala sa papa mo, Melissa. Baka may nangyari na masama sa kanya. Malakas ang kutob ko, ma. Na may kinalaman yung gang, kaya siya nawawala. Paano kung ihingi na natin siya ng tulong sa mga pulis? Pero wanted nga, papa mo, di ba? Ma, mas mabuti makulong nila si Papa kaysa mapatay siya. Hindi natin alam kung ano na ginawa ng mga kasama niya sa kanya. Sige, anak. Sabahan mo ako. Pupunta tayo sa police station. Tulungan niyo po ako. Gusto ko pa pong mabuhay. Parang hawa niyo na po. Tulungan niyo ako. Parang hawa niyo na. Iligtas niyo na po sana ako dito sa dilim. Oh, Diyos ko. Nagsisisi na po ako. Ipinapangako ko po sa inyo. Magpapagong buhay na po ako. Iligtas niyo lang po ako dito. Parang awa niyo na po. Ay, Diyos ko. Maawa na po kayo sa akin. Kailangan kong mabuhay. Kailangan ako ng pamilya ko. Pangawa niyo na. Tulong! 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 Panginoon, nananalangin po ako sa inyo na sana makita na asawa ko. Mahigit na po 3 araw na wala siyang komunikasyon sa akin. Sana po hindi mapahamak ang asawa ko na nasa mabuti siyang kalagayan. Alam ko po malaki ang pagkakasala niya sa inyo. Pero ako na pong humihingi ng kapatawaran niyo, Panginoon. Panginoon, sana po huwag masira ang aming pamilya. Panatilihin niyo sana kaming matatag at puno ng pagmamahalan. Ito po ang aking dalangin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tapos
Gusto po ba kayong magdasal? Oo, anak. Ang mga kapatid mo, tulog na ba? Opo. Ma, huwag na kayong umiyak. Naniniwala ko na hindi po pababayaan ng Diyos si Papa. Sana nga, anak. Sana nga. Makabalik pa sa atin ang buhay ang papa mo. Ma, nagre-ring ang cellphone niyo. Oo nga. Teka. Sasagutin ko lang to. Hello? Mrs. Garcia, pasensya na po sa istorbo. Sir, yes, sir. Ano po yun? Alam na po namin kung nasa ang asawa niyo at nasa panganib po ngayon ang buhay niya. Ano po? Si Tonton. Naku, Diyos ko po. Ang asawa ko. Kumusta na ang asawa ko? Buhay pa ba siya? Buhay pa ang asawa ko? Mrs., buhay pa po ang asawa ninyo. Nawalan lang po siya ng malay. Dadalhin po namin siya sa ospital. Sasama ko kami sa ospital. Kailangan ko mabantayan ang asawa ko. Makiusap. O sige po, sumama na po kayo sa ambulansya. Nasaan ako? Patay na ba ako? Pa! Salamat sa Diyos. Nagkamalay na kayo. Tonton. Marites. Mahal ka pa rin ng Diyos. Dahil iniligtas ka niya sa kamatayan. Anong nangyari sa kanang paa ko? Kailangan daw putulin. Sabi ng mga doktor. Dahil matindi ang pinsalang natamo nun. Ang mahalaga pa, buhay kayo. Hindi na ako makakauwi sa bahay. Dahil makukulong na ako paglabas ko dito sa ospital. Kailangan mong panagutan ang kasalanan mo sa batas. Pero huwag mong isipin na magiging miserable na ang buhay mo. Gawin mong oportunidad dito para makapagbagong buhay. Huwag kayong mag-alala pa. Hindi namin kayo pababayaan. Marites, Benisa, maraming salamat sa inyo. Hindi niyo ako iniwan. Pangako, magpapakabuti na ako. Na-rescue ba siya? Buhay pa ba siya? Bong, hindi natin dapat iniwan si Tonton. Kung anong gusto nyo, manatili tayo doon. Pero, Kung ginawa natin yun, di nahuli tayo. Paano kung gumuhuli yung imburnal na yun? Lahat tayo nabaon ng buhay. Pero sana, sinubukan niyo pa rin na balikan pagkaraan ng ilang araw. Delikado. Dahil sa gumuhong yun, sigurado makikita yun sa labas. Sigurado paliligiran yun ng mga pulis. Sana buhay pa si Tonton. Walang kikilos sa inyo! Patay! Huli na tayo! Huli tayo! Baka may mga pulis. Pusasan niyo ang mga yan! Teka! Huwag nyo ako pusasan! Ikaw mo na. Ba't nyo kami inuuli? Ano kasalanan namin sa inyo? May warrant of arrest kami sa inyong apat. May karapatan kayong manahimik at tumuha ng inyong abogado. Arestado kayo! Sige! Kumusta ka na dito, Tonton? Eto, malungkot.
Naiyak ako kasi namimiss ko kayo eh. Nagsisisi ako kasi kung nakinig sana ako sa inyo noon, wala sana ako dito sa bilangguan. Basta, huwag mong kakalimutan. Nandirito pa rin kami ng pamilya mo. Patuloy na nagmamahal at naghihintay sa pagbabalik mo. Siya nga po pala, Pa. Anak, Nahuli na yung mga kasama niya sa gang. ganun ba? Labis din siguro ang pagsisisi nila dahil sa ginawa nilang pang-iiwan sa inyo. Wala na sa akin yun. Pinatawad ko na rin sila. Siya nga pala, kumusta na kayo? Okay naman. Nagtatrabaho pa rin ako sa factory ng mga chichirya. At ang maganda ron, nataas yung ranggo ko. Ganun ba? At saka po, malalaki na rin po yung mga kapatid ko. Kaya nakapag-working student po ako, Pa. Salamat sa Diyos kung ganun. Basta, magtutulungan po kami ni Mama para maiahon ng pamilya natin sa pagsubok na ito. Tonton! Tonton, mahal! Yes. Benisa, payakap sa magina ko. Nasa na yung ibang anak natin, Marites? Nasa bahay. Pero hinihintay ka nila. Papa, malaya na po kayo. Pagkatapos ng 6 na taon sa bilangguan, sobra ko kayong na-miss. Ito na yung simula ng panibagong yugto ng buhay mo, Tonton. Oo. 6 na taon din akong nakapagbuno sa mga pagsubok. Ang sarap sa pakiramdam kapag malaya ka. Kumusta na kayo, ha? Pa, ako eto, graduate na ako ng college. Sabi mo nga sa akin, malapit ka ng graduate nang muli kang dumalaw sa akin. Aba, maganda na ang trabaho niyang anak mo. Talaga? Proud na proud ako sa'yo, anak. Thank you po. At saka meron na tayong sari-sari store. Oh, talaga? Oo. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin yan? Siyempre. Surprise ako yun sa'yo eh. Yung ilang taong pagtatrabaho ko sa factory ng chichirya, nakaipon ako. At yun ang ginawa kong puhunan sa pagtatayo ng sari-sari store. Bukod nga sa tinulungan din ako ni Benisa. Pa, binilan ko na rin kayo ng tricycle. Para hindi niya na po problemahin ang trabaho ninyo. Teka, paano yun? Tutulungin pa ako. Palabas na lang natin sa iba, anak. Ako na lang ang tatao sa sari-sari store. Pwede ba yun? Opo, Pa. Dahil gusto namin ni Mama na tuluyang magbago ng buhay ninyo. Salamat sa inyo, Marites, Benisa. Napakaswerte ko at kayong naging kapamilya ko. Basta, maging positibo ka lang sa buhay, mahal. Dahil may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang Sinira ko ang buhay ko para lang mabigyan kita ng magandang buhay. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Susan Robles, Lionel Benjamin, Alan Ortega, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at si Friel Cruz sa papel na Tonton. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Krishna Senga at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo
muli po namin kayong hadan ng isa na namang bago at naibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas.